kandidato na hindi kasama dyan po sa top 12 sa ngayon. Isang tulog na lang, eleksyon na. Malabo na maging senador o manalo. Alam niyo kung bakit? Kasi doon po sa mga survey na lumabas, okay? Sa mga survey po na lumabas, kung sino-sino mga survey company, meron pong mga nagtatay eh. Merong dalawang kandidato na tayo sa 3 to 4 or 4 to 5 or 6 to 7. Nagtatay sila minsan 2, 3 eh. Ay ang kailangan natin po ay 12 lang. Okay? Kung hanggang doon sa top 12, merong mga nagtatay, 2 yung pwedeng sa number 2 o number 3 o number 4. So, sobra-sobra na yun. Kailangan natin isa lang. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 12. Kaya po, tanggapin na ninyo ngayon pa lang na pag hindi kayo kasama dyan sa mga nagtatay sa rating sa top 12, malabo na kayo maging senador. Ay di lalo na po yung number 15 pataas. Malabo na rin yan sa ngayong sitwasyon. Kung hindi man 100% accurate or kapanipaniwala ang mga survey, malaking bagay na rin po yan. Makakatulong yan. Nagiging gabay na rin po yan kahit papaano. Kasi minority man ang kanilang namomonitor o natatanong, nasusurvey, yan ay nagiging pulso na ho ng bayan sa tuwing eleksyon. Pero hindi ko naman sinasabi na magpalit kayo ng kandidato at ilagay nyo yung top 12. Hindi po. Panindigan pa rin nyo. Kahit talo, kahit sa palagay nyo malabong manalo, iboto pa rin nyo para malinis ang inyong konsensya at hindi kayo magsisi. Kaysa iboto nyo yung mapipilitan lang kayo o iboto nyo yung top 12 na kahit ayaw nyo, gusto lang nyo manalo kayo. Huwag ganon. Iboto pa rin natin kahit na alam nyo hindi mananalo. At least malinis ang konsensya nyo. Hindi kayo magsisisi dun sa mananalo na hindi nyo ibinoto. Pinakamasakit kasi ibinoto nyo kahit ayaw nyo dahil gusto mo lang manalo ang kandidato mo tapos magsisisi kayo. Masarap ang feeling, pakiramdam, yung sinunod mo, yung konsensya mo, yung paniniwala mo, kahit talo ang kandidato mo, pero hindi mo pagsisisihan. Magiging proud ka pa rin bilang voters na Pilipino kasi sinunod mo yung sa paniniwala mo ay karapat-dapat. Kung sa paniniwala ng iba hindi karapat-dapat, pero ang paniniwala mo karapat-dapat, kaya natalo ka dahil kakaunti kayo. Okay lang yun. Kaysa napilitan ka lang, ginawa mo lang dahil sumama ka at gusto mong manalo kahit alam mo walang kakayanan at hindi kaya ang trabaho. Bilang isa senador, mahirap po yun. At dun po sa mga nasa number 13, 14, pataas hanggang ilan ba kayo? Hanggang 30, hanggang 40, kasi 60 kayo eh. Or 50, o kung laptop, mga 48, more or less. Wala na kayong pag-asa talaga. Talagang ganon. Sa inyong paniniwala, karapat-dapat kayo, pero hindi naman kayo karapat-dapat sa mga botanteng Pilipino, kaya kayo natalo. Sa paniniwala nyo, puro kayo banat sa gobyerno, akala nyo makakakuha ng suporta, mali kayo. Sa tingin ninyo, gwapo, mayaman kayo, magaling kayo, sa inyong paniniwala, lahat nasa inyo, akala nyo, ang taong bayan sa inyo, nagkamali kayo, talo pa rin. In other words, ating kilalanin ang magiging pulso ng mamamayan sa eleksyon bukas. Huwag ninyong laitin, huwag ninyong akusahan ang mga botante na hindi kayo ibinoto. At huwag na huwag ninyong aakusahan ang gobyerno at ang COMELEC na dinaya kayo. Kalokohan yan. Kung wala kayong tiwala sa eleksyon, pwede kayong mag-withdraw pa ngayong araw na ito. Kung wala kayong tiwala sa political exercise, huwag kayong sumali. Ngayon, dahil naniniwala kayo, tanggapin nyo, natalo kayo. Tanggapin nyo na ayaw sa inyo ng tao. Huwag ninyong ibintang sa tao at sa COMELEC na kaya kayo natalo, dinaya kayo, o kung ano man. Hindi ganon. Hindi professional na tao ang mag-aakusa na may dayaan. Hindi professional na tao na aakusahan at magagalit kayo sa botanteng Pilipino. Tanggapin nyo kung ano ang pulso ng bayan kasi ito ay exclusive na karapatan ng botante kung sino ang gusto niyang iboto.
Kaya nga lagi niya na sinasabi ko, ulitin ko. Kahit alam nyo hindi mananalo o kahit medyo tagilid, kung yan ang gusto nyo, iboto nyo. Para malinis ho ang inyong konsensya at hindi kayo masisisi. Mas pinakamahirap at mahirap, nakigaya lang kayo. Nangopya lang kayo ng kandidato. Alam nyong mahina, alam nyong walang kakayanan, pero gusto lang nyong manalo ang kandidato nyo, ibinoto niya. Pagsisisi ang kapalit niya. Pero kung iboboto nyo, ulitin ko, ang sa tingin nyo'y magaling, may kakayanan, may paninindigan, karapat-dapat, pero hindi ginawa, hindi nangyari, hindi nanalo, okay lang yon. Masarap huminga, masarap matulog kung nasunod nyo ang inyong kagustuhan nang hindi kayo makukonsensya ng habang panahon. Yun po yun, ang ating mga paalala. Kaya kung natalo ang inyong kandidato, tanggapin nyo, baka yun talaga ho ang kailangan. Kung nanalo, sa tingin nyo karapat-dapat, tanggapin din ninyo. Okay? Yun ang mga kandidato at political party na talo kayo, huwag na huwag kayong sumali sa eleksyon kung ayaw nyo tumanggap ng pagkatalo. Kasi ang eleksyon, dalawa lang. Manalo at matalo. Ang nanalo, pinagkalooban ng taong bayan. Ang natalo, ayaw sa inyo. Tanggapin natin yun. Tanggapin ninyo yun. Ngayon, kung ayaw nyo tanggapin yan, huwag na kayong sumali sa darating na mga eleksyon. Darating na political exercise. Every 3 years mayroong eleksyon sa lokal. Every 6 years may eleksyon tayo sa national. Huwag na kayong sumali dyan kung ayaw nyo tumanggap ng hatol ng bayan, desisyon ng bayan, pulso ng bayan, pasya, paniniwala ng botanteng Pilipino. Yan po yun. Ang COMELEC at gobyerno gagawin ang lahat para makaboto ang lahat ng kwalipikadong botante. Ano man ang relihiyon, ano man ang lahi, kahit saan sulok o laylayan ng bansa, meron tayong eleksyon. Kahit sa abroad may eleksyon. Yan po yung mandato ng gobyerno at ng mga botanteng Pilipino. Irespeto natin kung ano kailang gagawin. Sana tama ang desisyon ng botante. Walang sisihan, walang pagsisisi kung tama ang ating gagawin. Huwag padala sa pera, huwag padala sa impluensya, huwag padala sa utang na loob, huwag padala sa kagwapuhan, kagandahan, magaling magsalita, magaling sumayaw. Huwag yun. Hindi yun magiging daan para gumanda ang buhay ng Pilipino. Kakayanan, prinsipyo, paninindigan, totoong makabayan. Yun ang ating kailangan. Yan. Please like and share ng ating mga topic dito. Ano ha? Tayo laging magpasalamat sa ating Panginoon dahil tayo ginagabay. Ako at kayong mga subscribers, followers at viewers. Kaya magtulungan tayo para sa ikaunlad ng bayan. Magtulungan tayo para sa ating paninindigan sa tama. Huwag nating kampihan at samahan ang mga makasariling galaw at galawan.